kung nakita lamang yun ng tatay ni Beverly, ngingiti siya ngayon sapagkat araw-araw o tuwing umaga, nasisilayan niya yung mga anak niya. Praise the Lord. Amen. Kaya kapag kayo ay nasa Diyos na, lahat ng bagay kontrola ng Diyos. Ano man ang mangyari sa inyo, wala kayong dapat ikalungkot. Basta alam nyo ang Diyos, hindi kayo iniiwan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Malakas ka na. Ha? Kumikita ka nga ng malaki. Buwan lang naman ang panahon para magkasama-sama kayo ng pamilya mo, hindi ba? Kaya nga dito sa gawain ito ay pinangangaral sa inyo. Ha? Pag kayo'y nakatapos na ng pag-aaral nyo, pwede na kayong kumuha ng responsibilidad. Yun ay kumuha kayo ng isang tao pa na aalagaan nyo. Di ba? Aalagaan nyo habang buhay. Di ba? Kayo mga mag-a-abroad yan, mag-abroad muna kayo single. Ha? At kung ready na kayong mag-asawa, ay mag-asawa kayo. Pero, hanggat maaari, hindi dapat naghihiwalay ang mag-asawa pagkatapos makasal. Ha? Mag-abroad ka rin ng taon, dire-diretso, sige. 7 years, 10 years, sige. Abroad ka. Nakagraduate ka 21, 10 years ka mag-abroad. 10 years ka munang binata. Saka ka magpakasal after 10 years, pwede pa yun. At, yung time mo, ibigay mo na sa family mo. Nakaipon ka na nun. Di ba? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hindi ang mag-asawa ay naging mag-asawa para maghiwalay dahil sa pera. Ha? Bago mag-asawa, magkaroon muna ng stable na trabaho. Hindi yung nag-asawa, saka mag-iipon, o saka magpaplano. 5 years lang ako sa Saudi, uuwi ako after 5 years. After 5 years, wala na siyang uuwi kasi hindi nakahintay yung kanyang mahal na asawa. O di kaya doon sa kanyang 5 years sa ibang bansa, hindi siya nakapaghintay, hindi siya nakatiis na homesick siya. Kaya doon ay naghanap siya na iba. So, napakaraming disadvantage na paghihiwalay ng mag-asawa. Bakit topic dito yan? Pagkat napakaraming broken family dahil sa pagpunta sa ibang bansa para maghanap buhay. Isa lamang ang advantage doon. Magkaroon ng medyo maalwan na buhay. Mapag-aral ang mga anak. Yun ang advantage. Ha? Makapagpagawa ng magandang bubong. Ha? Nakita sa malayo pa, yung tuktok ng bubong, kumikina kasi maganda. Pero, nandun yung risk na yung kanyang iniwang pamilya, hindi na pamilya pag kanyang pinalikan. O baka hindi na siya makabalik at siya ang gumawa ng kalokohan. Kaya para sa inyo mga nandito, napakahalaga na pag-aaralang mabuti bago ka pumasok sa buhay may pamilya, handa ka na. Ha? Kaya sa mga lalaki, napakahalaga. Handa kayo bago kayo tumingin sa katabi ninyong magandang dalaga. Ha? Matubad sa langit, meron dito tinatamaan yung mga may crush na. Okay lang yung crush. Pero kung yung crush na yan ay nakaka-disturb sa pag-aaral, huwag ka muna tumingin doon sa maganda. Ha? Maglagay ka ng magagandang larawan sa notebook mo, sa book mo. Kaninong larawan yan? Maaaring picture ng nanay mo, picture ng tatay mo, o picture mo na sobrang gwapo ka. Ha? Huwag ka na munang tumingin sa iba. Makaka-distract ng iyong attention o interest sa pag-aaral mo. So, lahat ito ay para sa inyo. Hindi mauubos ang magaganda sapagkat makikita niyo lahat ng magaganda yan at gwapo sapagkat sila na magbibigay yan sa inyo. Praise the Lord. Amen. Nalilita ay may katapat. Ha? At kung sakali yung katapat na yun, hindi mo alam kung saan, bigay mo sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang bahala, umala po nasaan yung katapat mo para dali sa kinaroroonan mo. Praise the Praise Lord. the Lord. Amen. Amen. Kailangan natin pag-aralan itong mga
Tawag dito kadalasan, nawawala ang tao sa ayos. Ha? Sumunod kayo sa tamang plano ng Diyos. Tamang plano niya ngayon, ang edad niyo ay nandiyan kayo nakapokus sa pag-aaral niyo. Yan ang tamang time niyo para mag-aral. Wala nang kontra pa. Wala nang paliwanagan pa. Yan yung time na unti-unti pumupukas ng mga puso niyo. Naiiwan ang kabataan, pumapasok sa bagong yugto ng buhay niyo. Nakikita niyo, oy, may tagyawan na ako. Kailangan gumaling ito. Papasok ako sa lunis, kailangan okay ang mukha ko. Marunong na kayo tumingin. At una-una titingnan, siyempre, yung sarili, huwag yung iba. At huwag i-compare kung meron yung iba na wala ka. Magandaan nag-uumpisa yung maling kaisipan. Dapat may ganun ako. Kasi may ganun siya. Maganda yung bag niya. Kailangan maganda rin yung bag ko. Ha? Kaya dito, papasok sa inyo na kahit hindi sa eskwelahan ito, ay pag-aaralan natin yan. Kapag sa school, hindi na masyadong bibigyan ng pansin yan. Puro academics na lamang. Math, yung mga major in math, puro math. No? So, yung tamang asal, nawala na rin yung moral values. Ano yung values education na subject? Ano yung subject na yun? GMRC. No, it's not TMRC. It's values education. Tama. Ha? Noong unang lumabas siya, naku, nakapokus dyan. Pero ngayon nawawala na. Natatakpan na ulit. Ha? Natatakpan na. Noong una lang inyan, yung moral values. Parang yung mga kabataan is, oops, teka muna. Kasi may moral values. Kayo tumingin kayo sa eskwelahan nyo, yung mga nag-aaral, o kahit hindi nag-aaral, tumingin kayo sa paligid nyo. Iba ka ba kayo kaysa iba? Ha? Dapat makita nyo, iba kayo kaysa iba. Praise the Lord, yes! Hindi para lamang sumikat ka, kundi para makita mo na Diyos ang nagbago sa iyo. Praise the Lord, amen! Kung wala ng Diyos sa buhay mo, maaaring isa ka rin sa kagaya nila. Ha? Pag vacant time, hawak ang sigarilyo. Pag vacant time, ano ang ginagawa? Ha? Kung ano-ano ang ginagawa, walang kabuluhan. Pero ngayon, ubos ang oras nyo, kulang ang oras nyo para sa mabubuting bagay, para sa gawain ng Diyos. Praise the Lord, amen! Kaya kahit walang bago sa akin, okay lang. Kaya lang, mga kasundan the voice of Jesus Christ, masaya na ako. Praise the Lord, amen! Bakit? Sa inyo, mag-uumpisa ang pagtani. Pag kayo nagkaroon ng pamilya, dadami kayo sigurado. Hindi na kayo pupunta sa ibang church. Ito na ang church ninyo. At kayo na ang leader dito. Praise the Lord, amen! At sino ang mga tuturuan nyo? Ayaw ng mga taga-mundo sumama? Yung magiging supreme nyo. Yung magiging asawa nyo kung wala pa dito yan. Kailangan aralan muna siya kung ano ang iniaaral sa inyo dito. Para walang conflict. Ha? Dadami kayo, huwag kayong mag-alala. Pero kailangan matibay na matibay kayo ngayon. Praise the Lord, amen! Ilan kayo sa pagkakasal ng Jesus Christ? 16. Sabihin natin 16. 18. Right? 18. Ano sabi ng salita ng Diyos? Dalawa lamang. Ha? Saan ba may dalawa o tatlo na nakakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanila, kalagitnaan. Praise the Lord, amen! Mas gusto ko nga yung walang halo eh. Hindi ko napipilian. Amen? Praise the Lord, amen! Hindi ako affected. Pero hindi ko sinasabi na ayaw ko ng bago.
Kasi meron tayong bago. Yung tatlong batang ito, hindi ito bago. Para sa dalawang bago yung tatlong bata na yan, every Sunday nandyan yan. Praise the Lord. Amen. Kasi pag maraming tao at may bago, nandito sila nakaupo, nakalumpati lang sila. Di ba sakit sa puwet? Di ba? Kaya maya may tulog na dyan. Ha? Purihin na Diyos. Praise the Lord. Amen. Pero may kinasusulat na bakit mo. Ang bata, sa ganitong gawain, walang katsaga-tsaga. Paano nila maiintindihan malalalim na salita? Ang pinag-uusapan dito ay purely spiritual. Ang batang yan, kung hindi kinasisiyan ng banal na espiritu, hindi sila babalik dito. Hindi sila pupunta na sila lamang, wala silang kasamang matanda. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pupunta rito, di sila pupunta. Kapag ang interest nila ay wala dito, nandun sa paglalaro ng kung ano-anong bagay. Kaya kayo mga taga-The Voice of Jesus Christ, matuto kayo dyan, ha? Tatlo sila ngayon, last Sunday. Dalawa lang sila, yung dalawang maliit, ang nandito last Sunday. Diba? Ilang taon yung youngest? 3, 4, ikaw. Tayo anak, ilang taon ka? You don't know? Pero yung bunso, alam mo, 4. Ate, ilang taon ka? Tayo anak. Ito, si bunso. 4, si kuya. Ah, laki ah. O, parang Praise the Lord. Amen. Super cute, kala mo babae. Babae ba siya? Oo, wow, mangyari ka sa bunso. Halika dito kay Tita Dali. Kasi tuwan-tuwa ako sa kanya. Alam niyo, tingnan niyo, para young girl. Ang ganda niya tingnan kasi yung hair niya mahaba. Talagang super cute siya. Pero siya pala ay boy. Ang gwapo niya, diba? 4 years old. Every Sunday nandito sa gawain ng Diyos. Grabe. Napakapalad ng batang ito. Abang ka siya'y guided na pala ng Espiritu. Diba? Ano kaya ang gagawin ng Diyos sa kanya? Habang lumalaki siya, hindi naunawaan, nandito siya nakaupo. Kapag siya inantutulog, wala siyang pakialam. Ha? Kung kailan tayo kakain, doon din siya kakain. Grabe, napakapalad ng magulang ng mga batang ito. Praise Oh. the Lord. Amen. Kaya kayo mga nandito, haba. Kung yung batang yan nandito, wala dito nanay-tatay nila kayo kaya kapag nagkaroon kayo ng pamilya, dapat ang anak nyo, nasa tiyan pa lamang, naglululundag ka sa Diyos. Praise the Lord. Paglabas niya, ano ang unang-unang sasabihin niya? Yahweh! Ha? Amen! Praise the Lord. Amen. Amen! Hindi biro itong gawain ito. At doon sa mga nagtatagumpay na, doon sa mga nakalagpas na sa mga unang pagsubok ng buhay nila. At marami ng pagsubok na dinaanan, magalak kayo. Pagkat sabi ng Diyos, magalak kayo kung kayo dumaranas ng iba't ibang klase pagkalipos sa inyo dahil kay Kristo. Praise the Lord. Amen.